Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan, at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Punta ka na malaki kayong kontratista sa panahon ng gobyerno ni President Noynoy Aquino, isa sa pinakamalaking kontratista sa panahon ni Pangulong Duterte na binlocklist sila. Huwag nyo kakalimutan yun. Kinakalimutan nyo, record ng DPWH yun eh. They were blacklisted. Pinakita ko yan kagahapon eh. Pakita ko kaya uli. Kasi nakakalimutan nila eh. Diba? Binlocklist po sila eh. Ayan o. Chotomate. Ayan o. Ito, yung kumpanya ho niya. Ayan o. Sandali lang ha. Pakita natin. Ang hirap dito eh. Daldal kayo ng daldal, di nyo naman binabanggit. Ayan o, binlocklist po sila. Yan po ay sa website ng DPWH. Blacklisted po sila. Kinakalimutan nyo yan eh, para lang maano talaga mga Duterte. isa sa mga pinakamalaking kontratista, actually pinakamalaking flood control. Pag pinagsama-sama po lahat ng kumpanya ninyo, sa ilalim po ng gobyernong ito, pero walang kahit isang... Ba't di mo binanggit yung panahon ngayon? Binanggit mo yung kay Aquino, binanggit mo yung kay Duterte. Sa panahon ngayon, di mo binanggit. Di ba? Halata. Yung wordings mo, sir, halatang halata. Senador, sa inyo pong sinumpaang salaysay. Yun po yung una. Pangalawa, sabi po ninyo kahapon, walang ledger kayong hawak sa listahan. Bago 2022. Wala hong naniniwala siya kasi ang yabang nyo nga ho, as far back as the Aquino administration, andun kayo sa top contractors po. Ibig sabihin, hindi ho maniniwala yung tao na the same modus operandi that you have been doing, that you had stated in that affidavit, is not being implemented in the previous Duterte administration and in the previous Aquino administration. Wala hong maniniwala na ang listahan niyo po ng mga pangalan ay hanggang 2022 lang. So my question to you, and maybe this is the question of Congresswoman De Lima, ano pa po, sino pa ho yung mga pangalan na dapat pong malaman ng bayan? Ayan tipong ano talaga eh, pinipilit siya magsalita kung sino pa. Which is in line with what Marcoleta said, di ba? Na ano, sabi daw ng kampo ng Diskaya, pinipilit silang magsalita ng senador or else they will be contempt. Napaka-obvious, no? Your Honor, ang ibig ko po sabihin dito, ilan sa kanila ay sina. Kasi po, Your Honor, ang ibig po sabihin dito, hindi ko naman po lahat literal silang binigyan. For example po, si Kong Ramon Romulo po ng Pasig, hindi ko naman po talaga siya personal na inabot sa kanya yung pera. Kundi, sa tao po ni D. Aris, kaya mapapansin niyo po, ilan sa kanila ay sina. Kasi yung iba po dito, personal ko pong inabot sa kanila o binigay. Pero yung iba naman po dito, mga tao lang po nila ang kumuha. Okay na yun, wag na ho natin guluhin yung tanong. Ang tanong, sino pa yung mga tao na dapat hong pangalanan dito na hindi po pinapangalanan? Huwag na tayo magdebate sa grammar ho ng Filipino. Naintindihan ho namin yung gusto nyo pong puntahan. Ang tanong, meron pa bang dagdag na kongresista na kasama sa payoffs? Meron pa bang mga senador? Yon. Kasama dapat sa mga payoffs? Ayan na yung cue.
Mr. Diskaya, that's the cue. Meron bang mga senador? Ayun. Now tell me, ladies and gentlemen, kayo magkomento dyan sa baba. Sa tingin ninyo, merong katotohanan ang sinabi ni Marcoleta na pinipilit ang mga Diskaya magsalita ng senador? Yes or no? May katotohanan kaya yung sinasabi ni Marcoleta? Isagot nyo dyan. Yes, totoo yung sinasabi ni Marcoleta sa tingin namin. Oh, naniniwala kami sa sinasabi ni Marcoleta. Alam mo, sa totoo lang, tinik sa kanila si Marcoleta. Saludo ako sa inyo, Senator Marcoleta. Tuloy-tuloy nyo lang yan. Ha? Huwag kayong bibitaw sa katotohanan. At nasa likod ninyo ang taong bayan. Ha? Payoffs po ng Diskaya linked firms. Your Honor, wala na po. Wala na. Oh, wala na daw, ha? Pinipilit pa. Congresswoman De Lima, please Mr. proceed. Chair, hindi po ako naniniwala. Abay, wala naman kaming problema. Hindi rin naman kami naniniwala sa iyo eh. Wala ring naniniwala sa iyo. Hindi totoo. Madam na De Lima. Meron ho bang nag-assist sa inyo nung ito ay prinisenta sa Senado? Your Honor, wala po talaga dahil ako Yan, pinipilit talaga sila na pinressure sila ng Senado para magsalita at umamin patungkol sa congressman na mga kasangkot. Pinipilit sila ngayon na umamin daw. Alam mo, si Diskaya, hindi ko sinasabing lahat ng sinasabi niya totoo ha. Pero kung mapapansin mo, pag sumagot niya, dire-diretso, hindi tumitigil. Hindi pa bago-bago. Hindi katulad ng ibang mga engineer na kahapon, tameme, hindi makapagsalita, walang masabi, tapos ngayon kung ano-ano sinasabi. Eto si Diskaya, kung ano yung sinabi niya kahapon, yung pa rin. talaga ang nagsulat nito based on my personal knowledge po talaga at experience. At ito ay sinumitin nyo sa komite. Yes po, Your Walang Honor. ibang kumausap sa inyo bago ito sinumite. Wala Yung po sa talaga, Blue Ribbon, Your sa Honor. Blue Wala Ribbon po. Committee. Ang pinagtataka ko lang po, kanina nadinig ho natin lahat, you were asking for an executive session. And you said something like, kasi natatakot ako para sa pamilya ko. And perhaps we can check it from the records, from the TSNs, the exact words or the exact sentences na sinabi nyo when you were requesting for executive session. Do not tell me now na yung pag-request nyo ng executive session ay wala lang. Wala kang ibang importanteng sasabihin. Wala kang ibang pangalan ng babanggitin. Why in the first place did you request for executive session? If there is nothing that you would want further to be added in your sinumpaang salaysay. Your Honor, pasensya na po kayo. Hindi ko lang po masyadong naintindihan dahil kinakabahan po ako kanina sa mga tanong po ninyo. Pero ngayon po, medyo nung naggabayan po ako ng abogado ko, ay naintindihan ko po yung yung tanong. Alam niyo, normal naman kasi kabahan ka dyan. Oo, kasi kung ganyan na alam mong paatake sa'yo yung mga congressman, alam mong, isipin mo, nagbanggit ka ng napakaraming congressman and even the leader of that house, binanggit mo. Hindi ka ba kakabahan? Hindi, di ba? Logical eh. Hindi ka ba kakabahan? Binanggit mo yung leader ng kung nasan ka ngayon? Di ba? Pambihira. So kaya siya umihingi ng executive session. Natatakot siya. Oh. Pero klaro, humingi kayo ng executive session. Klaro na sinabi nyo, natatakot ka. Totoo Kanino? Kanino ka natatakot? po. Your Honor, natatakot po ako sa Kung sino yung binanggit niya? Si Madam naman, napaka-obvious. Sino ba binanggit niya? Hindi ka ba matatakot nun? Napakalaking tao nun. kaligtasan po ng pamilya namin. Literal at physical, ha? Dito po sa mga taong napangalanan po namin. Oh.
So, bakit kailangan mo ng executive session na ng Anak ng tutsa, paulit-ulit. Natatakot nga siya kasi binanggit na nga yung mga pangalan. Ayan, nalinaw na yun. Pinangalanan namin to mga congressman na ito. Pati yung speaker nyo, pinangalanan ko. Pati si Saldi ko, pinangalanan ko. Hindi ba ako matatakot nun? Kaya nga humingi ng executive session para maidetalye ko yung mga sinabi ko. Di ba? Ito naman si Dilima, gusto niyang ipilit na may senador. Gago! Anak ng wewe, oo. Pangalanan mo na dito. Kung wala ka pang ibang idadagdag na importante at lalo na mga pangalan. Your Honor, pasensya na po kayo. Hindi ko lang po masyadong naintindihan kanina yung talagang paikot ng tanong. Dito po ang naguluhan sa ilan sa kanila. Pero ay kayo sina. mismo ang nagsabi executive session. Sinong nag-advise sa inyo na humingi kayo ng executive session? Your Honor, pasensya na po kayo. Hindi ako masyadong magaling sa legal. Kadalasan lang po, pag nanonood Sino lang po ang nagsabi sa inyo na humingi muna kayo ng executive session? It could not be your own idea. Kasi nga sabi mo, hindi mo naman naiintindihan. Wala po, Your Honor. Minsan naririnig ko lang po sa ibang mga napapanood ko sa YouTube, yung mga ganong klase ng Naiintindihan mo sagot. kung anong ibig sabihin ng executive session? Kasi kung hindi mo naiintindihan yon, bakit mo babanggitin yon? Your Honor, pasensya na po kayo sa kanina na isagot ko. Pero ang sagot ko po ay ito na po lahat. Paano mo pinili yung mga pangalan na ito? Ano? Selected names mentioned and listed in your sworn statement. Paano nyo po pinili yung mga pangalan na ito? Ito po yung mga pangalan na ito ay ito po yung mga nakilala ko po at yung mga tao po nila na humingi. Sa paragraph 19, before paragraph 20, where you enumerated 17 or so members of the House of Representatives, sinabi niyo po dito, ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw kung kailan nila ito natanggap. So meron kayong documentary evidence. Yes, Your Honor, meron po. Kung i-require namin na i-produce yung documentary evidence na yon, ledger and karampatang voucher. Ang makikita lang ba ho namin ay yung mga pangalan na nakalagay dito, 17 members of the House of Representatives. Your Honor, yes, mailalagay po dito. Pero yung iba po dito kasi ang tumanggap, kaya mapapansin nyo, ilan sa kanila, ibig sabihin hindi sila lahat. Ilan sa kanila kasi po is yung mga tao lang po nila ang tumanggap. Hindi pa rin po ako satisfied tungkol sa bakit kayo Ako alam ko kung ano mag-satisfy sa'yo. Ako alam ko. Ipatawag nyo dyan si... Ipatawag nyo si Junel. Sige, patawag nyo, tingnan nyo. Ewan ko lang. Tuloy. in the first place, humingi ng executive session. If you don't answer it properly, you'll be nearing a citation for contempt. Your Honor, hindi ko po masyadong naintindihan yung yung tanong po kanina. Because kasi kinakabahan po ako. it's a very relevant question, but you refuse to answer. By just saying that, na kinakabahan kayo. But it could not have just popped up from nowhere. Yung tungkol sa executive session. Kung hindi po pinag-usapan nyo na po ito ng inyong lawyer at kung sino man na humingi ka muna ng executive session para masabi mo yung buong katotohanan. And your oath now is the whole truth. Your Honor, pasensya na po kayo. Galit na si Madam. Kasi magbanggit ka na ng senador eh. Parang awa mo na. Hindi pwede. Dito lang ang binanggit mo. Pero ito po, ang nakasulat na po ito na po lahat yun. Mr. Chair. Naku po, patay tayo dyan. Oh, ito. Pero syempre, merong nadala sa pressure, di ba? Meron nadala sa pressure. Imposibleng walang madadala sa pressure or contempt ang aabutin. Di ba? At saka syempre,
Remember, ito kasi, etong mga to, ang karir nila, nasa gobyerno. Si Diskaya, wala. Ibig sabihin, contractor siya, may iba siyang negosyo. Oh. Again, hindi ko sinasabing malinis ang Diskaya. That's not my point here. Ako, medyo agree ako dun sa sinasabi ni Vico Soto. Although, the focus lang masyado ni Vico Soto in Diskaya. Ba't di niya ma-focus yung binanggit? Sa akin, ito kasi, maaring tama si Vico Soto sa sinasabi niya, masyado naman maliit yung 3% lang kinikita ng Diskaya at nakabili sila ng limpak-limpak na sasakyan. Tama naman siya doon. Malamang, hindi lang 3%, malamang 5, 10, whatsoever. Okay? But the point here is more important, yung sino ba yung dahilan nung quote-unquote nakukuha ng Biskaya? You understand what I mean? That is, I think, is more important than yung percentage na nakukuha ng Diskaya. I mean, you understand? Okay, mas malaki ang nakikickback ng Diskaya, maaari, hindi ko sinasabi. Yan ang sinasabi ni Vico Soto, maaaring ganon. Okay. Pero more than that, ang akin, kanino nang gagaling yung percentage na yun? Sino nag-aalat o sinong naglalagay o nag-i-insert ng such budget doon para may makuha ang Diskaya? Yun dapat ang punot dulo. Sabi ko nga sa inyo, parang ahas yan, di ba? Paulit-ulit sinasabi ng Banateros, parang ahas yan. Huwag yung buntot. Okay, importante yung buntot. Kainin natin. Pag napatay na natin yung ahas, yung pinakaulo. Diba? Pag nayari na yung pinakaulo, sunod-sunod na yun sa baba. Sige, ito. Ha? Halimbawa lamang, yung project na flood control project ay aabutin lang ng 50 million, halimbawa. 50 million. Pero dahil dun sa ulo, ginawa niyang 50 billion. Halimbawa lang. Di ba? So may makakatkong silang ganito. Pero yung cost talaga ng project is just 50 million. Pero naipataas nila ng 50 billion. Pero kung natapyas natin yung ulo, yung may kagagawa ng mga insertion, di ba? Na malalaki na katkong, o hindi ang mabibigay lang talaga doon sa district na yon ay yung totoong gastos, 50 million. Ngayon, mababantayan na natin. 50 million ha, siguraduhin mong may magagawang proyekto. Paano makakatkong ng DPWH yun kung sakto lang yung pera doon? Hindi makakakatkong ang DPWH, hindi rin makakakatkong. Ay, siyempre kikita yung kontraktor kasi negosyo niya nga yun eh. So, may patong siya. Natural. Normal naman yung negosyo niya yun. Pero DPWH hindi dapat pumatong. Ang punto dito, hindi nag-overprice. Nagawa yung project, hindi nag-overprice, lahat napunta doon sa proyekto. At dahil hindi napunta yung hindi na overprice, walang napunta ngayon sa korupsyon. Paano nangyari yun? Pugutan yung ulo. Pugutan, hindi literal pugutan yung main source of corruption. Yun ang hinahanap natin dito, pambihira. Pinipili talaga banggitin. Kaya nga, yung ilan sa kanila, na DPWH na official, abay binanggit na si Estrada at si Villanueva. Pumalag sina Senator Jinggoy Estrada at Joel Villanueva sa akusasyong tumanggap sila ng komisyon sa flood control projects. Live mula sa Senado, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, anong sinabi ni Estrada at Villanueva? Nako, Jiggy, napamura at nagalit si Senator Jinggoy Estrada nang akusahan nga siya ni DPWH Engineer Bryce Hernandez na may kinalaman sa maanumalyang flood control projects. Itinanggi ni Senator Estrada na yung sinasabi ni Engineer Hernandez na nagbaba daw ng pondo na may halagang 355 million pesos ang Senado para nga dyan sa flood control projects na yan. Sinasabi ni Senator Jinggoy Estrada, hindi siya ang nag-endorso niya
yan at naka-line item yan sa 2025 national budget. Meron ding banta si Senator Jinggoy Estrada laban. Ang ibig sabihin niya na naka-line up sa national budget, ibig sabihin, nandun na yan sa taas pa lang. Remember yung format, NEP, di ba? Yung bababa sa Senate, bababa sa Congress, sa House, tapos magbabaycam, tapos yung insertion na nangyayari sa small committee. Ang sinasabi ngayon ni Estrada, una-una, nandun na yan sa NEP. Nandun na yan sa una pa lang. So paano siya magkakaroon ng kamay doon sa una pa lang? Kay Engineer Hernandez na sabi niya ay pakakasuhan niya. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Jinggoy Estrada. If Mr. Hernandez truly stands by his allegations, I challenge him right now Right take now. a lie detector test with me. Let us settle this once and for all. And Ayan. Kumagat ka sa challenge. Kung sino man yung engineer na nagbanggit na yon. Kumasa ka sa challenge. Ayan challenge ka ng tao. Di ba mapapahiyaan, isipin mo, magka-lie detector test kayo in front of public. Yeah? Pwedeng gawin niyo yan publicly. Tapos, gusto nyo mag-host pa yung camera di ba? Tapos, mag-lie detector test kayo sa bayan. Kung talaga nagsasabi ka ng totoo, hindi ka matatakot. Di ba? Kaya nga, ako mas leaning ako mas naniniwala ako dito kay Estrada Kasi, una, sinabi na ni Marcoleta na talagang pinipilit na magbanggit ng pangalan. So, sino ang the least na hindi makakapalag? Si Estrada kasi nasa minority na siya at saka si Villanueva, nasa minority na rin. So, ibig sabihin, ladies and gentlemen, at saka alam naman natin, di ba, alam naman natin yung image ni Estrada, di ba, ang pinupush lagi nung kapatid niya, yung good one siya at bad ito. Tapos, yung Bulacan, masarap idikit yun kay Villanueva. So, in other words, hindi ko sinabing totoo. Ito yung pinaka, more or less, kapani-paniwala. Konting tulak mo na lang doon sa kasinungalingan, papasok na sa taong tanga-tanga. Pero hanga ako dito sa sinasabi ni Estrada. Lie detector test tayo in public. Tingnan natin kung sino sa atin nagsisinungaling. Ako hindi ako maghahamon ng ganyan. Kung alam ko nagsisinungaling ako, hindi ako maghahamon. Yari ako. Sana kung hindi ako na mabanggit. Kasi tinuturo daw sa ibang bansa yan na lusutan yung lie detector test. Hindi naman siya ganyan. Hindi naman siya taga-Amerika. Di ba? show the public who is telling the truth. At sa hearing sa Kongreso, may picture si Senator Estrada at Engineer Alcantara na magkasama. Magkakilala ba talaga sila? Anong sabi ni... Alam mo kasi yung mga picture-picture, madali naman yan Kasi, halimbawa kay Pangulong Duterte, di ba lahat nagpapapicture, ibig bang sabihin nun may relasyon siya dun sa tao na yun? Sa mga events. Di ba? I mean, hindi mo ako po nakapunta na ako ng kahit ilang napakaraming event. Hindi naman ibig sabihin lahat ng tao na nandun kakilala mo. Di ba? Paano nagpa-picture sa'yo yung isang tao, yung pala NPA? Ibig sabihin ba NPA ka na rin? Di ba? O kaya yung isang naandun ay magnanakaw, ibig sabihin ba magnanakaw ka na rin? It doesn't prove you anything. Ang masama, kung sinasabi mong, hindi ko pa na-meet yan. O kaya, di ba? Katulad nung isang congressman na hindi pa daw niya na-meet, nasa loob mismo ng opisina. Diba? Ito kasi event Iba ho yung event. Sa event, talagang marami kang makakasalumuha dyan na makakalimutan mo na kung na-meet mo ba. Maraming ganun Kasi halimbawa, doon sa... Hindi, ito totoo ito Doon sa Dahig, di ba? Pumunta ako doon. Tapos sasabihin sa akin, uy, banat ba? Nagkita tayo sa Amsterdam. Di ba? Nagpa-picture pa ako sa iyo. Alam mo yun, minsan mawawala sa isip mo, talaga? Kasi nga, may mga nagpapapicture din sa iyo doon sa Amsterdam. Na iba pa. Hindi ko sinasabing sikat ako hindi ganon. Pero syempre makakalimutan mo na yun. Sa dami-dami na nagpapapicture sa iyo,
from time to time, hindi naman lahat memorize mo yun. Lalo na sila, mga senador, di ba? Ako nga, nakakalimutan ko na kaagad kahit tatatlo lang nagpa-picture sa akin. Halimbawa lang. Again, hindi ko sinasabing sikat ako. Pero halimbawa lang, makakalimutan mo na yun. Di ba? Sa dami-dami ng nakakasalumaha mo dun, na nasa bintana. Makaway-kaway ng ganun. Di ba? Anong ibig ko lang sabihin? Sila pa senador. Mayat maya ang picture dyan. Paano mo malalaman kung nasa event? Ibang usapan kung nasa kwarto na, nagpa-picture. Diba? Kung nasa kwarto na at may ginagawa na kayo, ibang usapan yun. No. Tuloy. Estrada dito. Jiggy, itinanggi ni Senator Jinggoy Estrada na magkakilala sila nitong... Jiggy, sorry naririnig ko kasi yung sarili ko, baka pwede lang pa-off ng volume sa atin dyan. Okay. Anyway, sinasabi ni Senator Jinggoy Estrada na hindi niya kakilala itong si Engineer Alcantara, bagamat meron ng pictures na magkasama sila. Sabi ni Senator Jinggoy Estrada, marami naman daw talaga ang nagpapakuha ng pictures sa kanya at hindi naman daw ibig sabihin na porket may picture sila magkasama ay kakilala niya na ito. At mayan sa panig ni Senator Joel, ano ang sinabi niya? Oo. Iginiit, Jiggy, ni Senator Joel Villanueva na wala nga siyang flood control projects. At ang hinala niya, kaya daw siya nadadawit dito sa issue na ito ay dahil may hawak siyang affidavit ng ilang engineers galing sa DPWH na balak daw sana niyang isiwalat sa hearing ng Senado. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Joel Villanueva. Klarong-klaro po sinong mastermind, Mr. President. Klarong-klaro po kung nasaan na si Dracula. At mismong si Dracula sinasabi, hindi naman niya gagawin ito kung walang basbas ng amo niya. Sino ba ang amo niya, Mr. President? Sino ba ang naglagay sa kanya bilang tagapagbantay ng national budget? Alam mo kasi, ako sa iyo, Villanueva, na nanghirap sa inyo Sa totoo lang dapat nung una pa lang binabanggit nyo na although nabanggit naman niya si Zaldico before, actually kaya nga tayo nakasuhan dahil dun sa topic na yan Pero sana diretso na. Ilatag nyo na talaga. Ano ba talaga ang katotohanan? Ilatag nyo na. Alam mo, Senator Villanueva, may alam ka. That's for sure, may alam ka. Sana makarating ito kay Senator Villanueva. May alam ka. Ilatag mo na. Kasi, ang nangyayari ngayon, propaganda optics ngayon na nangyayari. Kung sino mauna. Inuunahan na kayo. Diba? I-all out nyo na. Inuunahan na kayo. To the point na nagkapalitan na ng... and you know that kung bakit nagkapalitan. Wag ho tayong mag-ano. Alam ko yung nangyayari. Kung bakit nagkapalitan dyan. Kasi merong inililigtas na pangalan na hindi dapat nababanggit. Gago! Bakit? Alam nyo, ladies and gentlemen, that's the last tawag dito, defense para tamaan ng pinakapununo nito. Alam mo, pag manonood kayo, ako mahilig ako manood ng yung mga lumang pelikula tungkol sa mga battle, yung harapam. Kasi ngayon, ang battle ngayon, wala di ba? Yung noon, exciting mapanood ka sa mga Netflix, mga ganyan, mga pelikula. Di ba? Yung talagang harapan. Nagtataka lang ako, bakit pati yung mga hari, kasama na lumulusob? Pwede naman sila matulog na lang, matatanda na sila, gano'n. Di ba? Kaya mo na yung mga bata ko, hindi kasi gano'n yung honor Honor sa kanila yun na kailangan, yung hari talaga involved dun sa gera, sa war. Kasi nga, people at that time, nung mga lumang panahon pa, yung mga nakaraan, ay talagang ang hari, pinipili yan according doon sa kung kayang makipaglaban, maka-conquer ng mga lands. Di ba? Yan ang So, doon sa gerahan, meron tinatawag doon sa labas, yung pinakalabas, na defense. Tapos merong aatake, merong mga ambush na gagawin, di ba? Ganon. Tapos may aatake. Tapos may defense yan. Tapos, meron yung pinaka-general
nandoon sa inner circle. Pinoprotektahan yung hari. Kasi yung hari matanda na or hindi na siyempre ganong kalakas na tulad nung dating sila ay nagka-conquer ng mga lugar. So nandun lang siya sa gitna. Pinoprotektahan. Alam mo, ganyan ang basa ko sa nangyayari ngayon eh. Eto, yung mga congressman, mga DPWH official, lahat yan nandyan sa ano. Di ba? Pagka nagkakabukingan na, medyo babagsak na yung isa-isa, di ba? Ang ituturo na itong mga general. Oh, sino yung general? Oh. Yung binanggit ni Diskaya na hindi pwedeng banggitin. Di ba? Yan yung mga general. Pero pag napatumba yung general, yung hari, yari. Yan ang kwento, di umano, allegedly, ng kwento sa akin ng Ibong Tiririt. Kung bakit nagkapalitan dyan sa Senate. Kasi bago patamaan, kasi binanggit na yung mga general eh, di ba? Binanggit na yung inner circle nung pinuno eh. Binanggit na. Bago patamaan yung kanilang hari, kailangan ng mapalitan yung umaatake. Yung pumapayag na umatake. Eh sino ba yun? Si Escudero, pinapayagan niya si Marcoleta. Di ba? O, kaya tuloy nagkapalitan. Ngayon, para mabaling ang atensyon, mawala dito. Dito sa mga general at saka dito sa hari, sila naman ang aatake ngayon. Paano nila inaatake? Inaatake nila ngayon itong mga senador. O, senador ang may kasalanan. O, kasangkot ang senador. Kaya nga sana, Joel Villanueva, matanda ka na. Matagal ka na dyan. Dapat alam mo na rin yan. Di ba? Na kung sino yung unang magsalita, yun ang bubulaga. Kasi kung mahuhuli ka, eh magiging depensa ka na lang. Hindi na opensa. Jiggy, handa raw si Senator Jinggoy Estrada at Senator Joel Villanueva na harapin itong mga akasasyon laban sa kanya. At sabi pa nga ni Senator Jinggoy Estrada, Senator Jinggoy Estrada, ang sinasabi niya ay kukumprontahin niya talaga itong si Engineer Bryce Hernandez sa susunod na hearing ng Senado which will happen next Tuesday. Jiggy, balik sa'yo. Yan po ang ulat ni Mayan Los Baños live mula sa Senado. Ang tanong, ibibigay ba ng Kamara? Baka i-contempt yan o proteksyonan ng Kamara. Hindi ko nga maintindihan eh. Alam ko kinontempt yun eh. Si Bryce eh. Bakit kinontempt ng Senate, di ba? Bakit niya pinayagan na umappear sa Kamara? Sino na ba may hawak ng contempt order sa Senate? Ang bagong Senate President. Di ba? Hindi. Naalala nyo, na-contempt yan? Na-contempt yan eh. Bakit pinayagan pa na ano? Alam ko nga na-contempt din yung isa eh. Pero bakit pa nila pinayagan pumunta sa Kamara? Ngayon, baka ganun na gawin sa kanila. Sa mga susunod na araw, pwedeng i-contempt, pwedeng hindi na patinin sa Senate kasi under the protection of House of Representatives. Wala na. Alam nyo, sa totoo lang, because sa pagbabago ng leadership sa Senate, tumagilid talaga ang sitwasyon. Tumagilid. Kaya